Magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayong bahagi ng mundo, mga kainags. Mga dre pala, mga dre, no? Okay, andito tayo ngayon sa Maxi. Pumunta ako rito. Nakapasok na ako, mga dre, no? Lumabas lang uli ako. Nagsoli lang ako ng bote ng tubig. Kasi kinuha ko yung deposito ko na $30. Pala ko lang mag-ikot-ikot. Nakita ko nakasale yung tubig. Kaya kukuha na ako. Tapos may nakita rin akong isda kanina na oy, buko juice, 100% ba yan? Pag 100% buko juice, bibili ako. Kumbaga may maiba man lang sa panlasa ko. May nakita akong isda kanina, $14. Parang masarap i-bake yun. Itinabi ko na eh. Kaya kukunin ko na lang. Maliban doon, mga dre, wala nang ano talaga, no? Wala na tayong extra gasto sa mga snacks, sa mga chichirya. Ang snacks ko, karne pa rin eh. Hindi na ako nagmimerienda. Kaya yung pang merienda ko napunta na rin sa pambili ko ng mga kinakain ko, mga dre, no? Anong meron dito? Naka-sale ba to? What? 14 lang to? Ano to? Ang laki, diba? 3 kilos, 14? Ano ba to ng ano? Pork loin. Ano yung pork loin? Pero mura to. Pwede nga ano, no? Ipansigang? O kung ano mang gustong gawin. 2024 November 5. May expiration eh, no? Pero lagay mo lang sa freezer to eh. 3 kilo. Puro laman kasi. Pag puro laman, boring kainin eh, di ba? Iwanan ko na yung pork loin. Wala akong maisip na luto. Boring kasi pag puro laman eh. Mura sana, no? 13 lang isang pack. Parang ano, parang ganito siya, 'di ba? Parang pork chop din siya eh. Kung walang ano, wala siyang balat na ano. Kung may balat, baka pwede pa, no? Ito eh. Nakita ko isda rito. Itong $14. Yung maliit sana, kaya lang sigurado ubos ko to eh, itong isang ganito. So ito na lang, itong malaki-laki. I-bake ko. Tapos ito yung avocado. I-bake natin yung isda. Lagyan lang natin ng butter, tapos asin, tapos siguro ano pa, ayun lang. Lagyan natin ng lemon. Eto, gusto kong bumili ng tubig kasi $5 ang tubig na 35 bottles. Kaya gusto kong kumuha. Malamig, mga dre. Malamig na. Tapos maulan pa. Pwede na yan, dalawa lang. Kasi konti lang naman kaming umiinom sa bahay. Dahil nakabakasyon si Rain, mga dre, no? Kaya ayos na sa amin yan. Ilang araw na rin yung tatagal. Naisip ko din pala, wala nang itlog, pambihira. Baka napadaan sa grocery. Mapapagastos na naman. Naka-sale ba? May sale ba? Hindi naman. 12 pieces is $4.09. Punta tayo sa ano? Doon tayo sa 30 pieces ba yun? Ito yung ipapakita ko sa inyo. Lutuan ng isang itlog, isang pirasong itlog, di ba? Siguro pag magka-camping ka, oo nga pala, no? Pag magka-camping ka, yung mga ganyan, no?
Dito lang tayo kuha ng itlog, 30 pieces, 9. Dapat na mag-cost cutting. Isa. Up. Pagkatapos, kuha na rin tayo ng butter. Yung unsalted. Anong mas mura? Parehas lang sila. Lactancia. Tsaka to. Saputo. Kaya saputo. Oh, nakasale. Kaya lang. Anong meron dito? Pasteurized cream. Maybe present. $6.99. $1 din diferensya, no? Kaya lang salted siya. Bagay, okay din naman yung salted. Unsalted, $7. Siguro okay na ba yan? May sapat ba ako pagkain? Iniisip ko kung yung nasa rep ko na pagkain para sa akin aabot hanggang Biyernes eh. Yun ang tumatak ko sa isip ko. Ngayon mga dre, kasi hindi ako nagme-merienda, no? Pag uuwi ako niyan, gutom na ako palagi. Kaya minsan, kumbaga, talagang challenging talaga. Kasi nga, pag mag-overtime, di ba? So, pag uwi mo, gutom na gutom ka, alas 7, alas 8 ng gabi, magluluto ka pa ng pagkain, yung gano'n. Pero awa ng Diyos na nairaraos ko pa rin naman, mga dre, no? Kumbaga, nakakatiis pa rin kahit pa paano. Napapaisip na ako minsan eh. Bakit ko ba ginagawa to? Ba't ko ba pinapahirapan yung sarili ko? Parang gano'n, no? Sa nagsasabing madali yung mag-carnivore diet. So bagay, siguro mga dre, no? Madali para sa kanila. Kasi ako, hindi eh. O lagi lang akong kulang sa pagkain. Lagi akong gutom eh. Lalo na pag nandito ako sa grocery store, no? Makikita ko yung mga tinapay, yung mga especially matatamis na tinapay, no? Yung mga cinnamon roll, nako po. Kahit yung yung croissant, mga dre, no? Kagutom. Naglalaway lang ako lalo. Pinahirapan ko pa yung sarili ko, di ba? Kaya nakita akong lamb, naka-sale. Eto, $13. Inisip ko naman, ano ba lasa ng lamb, mga dre? Ng lamb. Australian lamb. Masarap ba? Hindi ba parang maanggo? O nasa pagluluto? Kasi meron na siyang rosemary and garlic. Nagtaas na yung steak ko. Nung nakaraan, lang to eh. $10 eh. Ngayon, $12 na. Tapos eto, nung nakaraan, akala ko mga dre, akala ko $7. Kumuha ako ng 3. Yung pala, hindi pala. Yan na pala yung presyo niya. 1947. Iba-iba, depende sa kilo. Eto nga, ang liit $13. Strip loin, Australian Angus beef. Talaga. Eto, ano naman to? Boneless beef blade roast, $23. Eto. Malambot kaya. Sinubukan ko kasing bumili nung mumurahing mga dre, yung ako yung magi-slice. Ang tigas eh. Ang hirap kainin. Eto, $12 each. Paano each? Kada isang eto $12, tapos yung isa $12, so 24 to, ganun ba? Bahala kayo. Meron silang klase ng baka rito, yung
anong tawag dito? Yung bata pang baka, mga Andre, no? Tinatawag nilang Biel. Biel ba o ano? Biel, ayan, no? B-E-A-L. B. Mas mahal. Mas malambot daw kasi. Anyway, mukhang wala na akong mabibili pang iba rito. Kasi idang mamahal. Siguro yung stock ko sa rep, may 4 pa ako, pang 4 days pa yun eh. Ay, hindi pala. Pang 2 days lang siguro yun. Kasi kung pag hapunan tsaka tanghalian, o kaya ano na lang, no? Giniling na lang. Sa giniling, mga Andre, medyo nahihirapan akong kainin eh, masyado. Ewan ko ba? Pero we are fighting, no? Sinusubukan ko, mga Andre, no? Para akong tanga. Sabihin nyo, para akong tanga. Kasi nga, reklamo ko ng reklamo, pero ginagawa ko pa rin. Gaya na sabi ko, mga Andre, no? Miski ako, nagiging totoo lang ako sa sarili ko na, let's say, yung mga cravings ko sa pagkain, hindi madali, no? Lagi akong nag-i-struggle. So, bino-voice out ko yung struggle ko. Para, I don't know, alam ko nahihirapan ako, pero nilalabanan ko, mga Andre, no? Yung mga cravings ko sa mga chichirya, sa soft drinks, yung ganon. Mahirap, oo, pero nilalabanan ko. At yung paraan ko sa paglaban is yung nagbo-voice out ako. Yung ganon. Kumbaga, para sa akin, yung cravings, parang nung nag-yosi ako, mga Andre, no? Para sa akin yung cravings sa yosi o sa pagkain, ibig sabihin nun, nag-heal yung katawan ko. Kaya, niyayakap ko siya. Parang gano'n, no? I don't know kung, kung paano nyo kukunin, pero yun, mga Andre, no? Chicken. $10 dito eh. Mas mura talaga sa ano? Sa Costco. Tinapay. Pakita ko sa inyo yung mga tinapay. Mga tinapay na talagang pinanggigigilan ko. Yung brownies, 'di ba? Tapos anong tawag doon? Miski yung melon. Mahigit ano na, ilang araw na ba, mga Andre? Mahigit 1 buwan na ako. 40 days na actually. Mahigit 40 days na nasa ganitong diet ako. At so far, happy naman talaga ako sa nararamdaman ko. Kaya nagpapatuloy ako. Yan o. Alam ko sobrang tamis to. Parang gusto ko lang kumain o kaya kumagat kahit isa. Diba? Hindi ako mahilig sa matamis. Pero sa pagkakataon na to, talaga namang naglalaway ako sa pagkain mga ganyan. Okay na siguro to. Magkano na to? 50 na yata to eh. Hindi kagandahan ang ating panahon ngayon. 49.50 lahat. Op. Lastik. Minsan ka lang gamitin eh, hindi ka pa gumana. Minsan kasi pag sinipa mo yung mga Andre, bubukas ng kusa yan eh. Eh ngayon, hindi pa gumana. Yan, ang laman ng aking sasakyan. Puro sa trabaho. Diba? Wala akong bag, hindi ako nakapagdala. Hindi ko na makakalain mag-grocery ako. Yun lang ba ibigay ko?
Sabado 7:20 ng umaga. Papasok sa school. Sa trabaho pala, hindi sa school. Sa school ako nagtatrabaho. Dahil ko pa nasa Pilipinas, mga dre. Dahil ko pa yung nasa Pilipinas sa pagtatrabaho. Kasi kahit linggo minsan nagtatrabaho ako, di ba? Oo, 7 days a week ako. Pero ganun talaga, ano? Para makahabol sa mga gastusin. Pare, ba't ganun yung pizza nila? Tomato sauce lang to, di ba? Tomato sauce tsaka keso? Ah, okay. Oo. Pizzang, ano lang yan, mga din, no? Tomato sauce tsaka cheese. Tapos meron tayong ham and cheese na croissant. Meron tayong, ano tawag dito pare? Mini pita? Ito yung slice pita. Iba't ibang klase. Merong tuna. Merong chicken. Chicken yung ano mga dre, no? Yung dilaw. Tapos merong beef. Tapos ito meron ding ano, iba rin to. Pita rin to mga dre, no? Pita. Tapos yung mga all wet, whole wet. Tapos meron tayong cold cuts. Diba? Tapos ano yun eh, keso. Tapos ano ba yan? Kamatis. Yung cherry tomatoes, cookies. Eto, keso lang to mga dre, no? Keso, tapos olives, tapos may ano, may kamatis, salad. Yun. Eto hindi kasama to, saging. Sa mga ano yun, sa mga estudyante yan eh. Tapos meron tayong quinoa salad. Sabi ko kanin to eh. Parang kanin eh. Ano? Diba? Yan ang food namin ngayong tanghali. At wala akong makakain sa pagkain na yan. Yun ang ano, yun ang malungkot. Ah, hindi. May pupuntahan pala kaming binyagan mga dre, no? Iaayos lang namin to sa taas mamaya para sa mga teachers tsaka mga estudyante na nag-participate sa event ngayon. Pagkatapos, aalis na kami, pupunta kami sa binyagan. Doon kami makikikain sa binyagan ng kasama nating Pilipino mga dre, no? Hindi ko maipakita sa inyo yung ano, yung event eh. Tinutur nila yung mga magulang ng mga possible na mga batang pwedeng mag-aral dito. Andito kami ngayon sa kitchen. Mga dre, andito ako ngayon sa binyagan. Sabi ko, akala ko sa bahay lang yung reception. Tingnan nyo naman yung ayos ko. Nahihiya ako, pambihira. Naka-uniforme pa ako, di ba? Sa ano pala to mga dre, no? Yung reception dito ginawa rin sa baba ng simbahan. Simbahan to mga dre, no? At yung reception area nila, ano to eh, yun nga, pwede mong arkilahan. Mura lang, parang siguro 100 lang yata. Nung huling nagpunta kami rito mga dre, 100 per hour lang yung arkila rito sa ano, sa reception. Malaki to, maganda. Kung marami kang bisita, pwede rito. Pinapaarkilahan to kaya hindi lang sa binyagan, kahit sa birthdayhan mga dre, no? Pwedeng arkilahan to kung anumang event yung nasa isip nyo. Yun nga. Nahiya naman ako. Pambihira yung mga kasama ko talagang formado eh. Akala ko sa bahay lang talaga mga dre, no? Ang daming bisita. Pambihira. Ulam lang sa akin. Thank you po. Yun. Thank you. Yan lang yung ano. Oo. Yan lang gusto mo. Opo. Oh, ito sa yung vlogger natin, ito na. Baka may shoutout ka kuya. Shout out sa mga taga-Tabila, Suki, Ilocos Norte. Yun. Thank you, thank you.
Si Tess gusto. Ay, nagpa-parlor pa yan, ha? Sariling sikap lang ba yan? Ayun, o. Sama natin yung nagpabinyag, no? Ayan, o. Ano daw yung pamagat ng vlog mo? Alelen? Anong pangalan mo? Pamagat? Hanapan niya. Ano po? Rice Velasquez. Kanin. Oo, rice. Rice, hindi ka na nagkakanin ngayon ah. Oo, hindi na. Si Jerwin, hindi alam yung sasabihin din eh. Uy, mag-hi ka sa nanay mo. Ay, mga Dre, si Herminio, anak niya. Oo. Mabinyag nila. Hindi. Hindi naman. Pare, Jem, akala ko talaga sa bahay kang reception. Ikaw? Oo. Hindi ko sinabi. Kaya, pambera. Mas sa bahay, mahirap. Sa bagay sa bahay, pagod ka eh, no? Nasubukan ko na paring mag-ano kami sa bahay, yung Christmas party Oo. lang paal sa bahay namin. Kaya kasi ako nabag ko ng ulitin to. Ay putay ka pa magugas, ikaw. Kami lang nga, pamilya namin. Hindi, ang maganda talaga sa ganito kasi, pagtapos ng oras nyo, uwian na lahat, no? Pero parang pinakamalaki na Walang ligpit. Doon ka sa harap. Doon ka na. Doon ka na. Ano to? Ako na. Ako dyan. Pare, ilagay mo na. Ako na dyan. Ano ang tawag sa simbahan na to? St. Joseph. Oratory, di ba? St. Joseph Oratory. Ilang taon na ako rito, hindi pa ako nakapunta rito. Bago nga yan eh. Alam mo yung bell na yan, yung torre na yan. Bago lang yun. Oh, bagong tayo. Oo. Hindi pa tapos yata, tapos na yan. Hindi pa. Parang St. Joseph Oratory. Pero parang may shuttle yung packet kung dito ka magpa-park. Ang shuttle niya dyan. Oh. Ang pakyat. Doon sa taas. May shuttle yan doon. May entrance din yung sa taas eh. May ano pala yun eh. Kung Talaga, ayaw mo maghagdan dyan ha. may ano ba yan? May bundok-bundok pa sa loob? Parang hindi pa tapos yung loob niya. May mga cover pa eh. Ano yan pare? Wall lang yan pero wall yan. Pero may ginagawa pa sila dyan na parang building din sa may side. Dito ka magpa-park pare. Kung ayaw mo maghagdan, magsha-shuttle ka. Okay. Dito ang sakayan ng shuttle. Ay, hindi na rin dito pala. Wala na eh. Dito, Sarado na eh. Uli. Kasi dati dito eh, parkingan yan eh. hindi relocate siya. Hindi ko inabot eh. Paras kayo nakahubad eh. Back to the work mga Andre, no? Back to work na kami. Ano na yan, malapit na matapos eh kasi anong oras na ba? Anong oras na? 1:15. Mga alas 2 hopefully tapos na kami mga Andre, no? Yan pala yung design dyan sa harapan sa pinto. Ganda, di ba? Ang mga bulaklak. Yan pa. Yun, medyo marami pang natitirang pagkain mga Andre, no? Patapos na yung event. Last family na raw yung itinutur. Ang dami pang pagkain. Tapos na yung event. Ngayon, yung ibang gamit, 3 sasakyan kami, nakasakay sa lahat sa amin yung mga gamit. Sa akin 3 upuan lang na malalaki. Ibabalik namin sa high school. Kaya dadaan muna kami sa high school para isoli yung mga gamit bago kami tuluyang umuwi. Diyan natatapos ang ating part-time. Overtime pala mga Andre, no? Sabado. Wow. Hindi ko naisip na ano mga Andre, no? Magtatrabaho ako ng 7 days a week. Minsan 7 days a week eh, di ba? Pag nagpa-part-time ako eh. Sa bagay, I think ito na yung, hopefully, no? Mga Andre, ito na yung huling Sabado na mag-OT kami dito sa school. Kasi nga, sa open house lang yun eh. Usually, kung may event man dito sa school, weekdays talaga yun. Nagkataon lang pag open house daw talaga, merong 2 Sabado, elementary tsaka high school, na kailangan namin pumasok. Anyway, okay naman yun mga Dre, no? Kasi nga, dagdag kita rin eh. Pero yun nga, no? Hindi ko naisip na
magtatrabaho ako ng minsan 7 days a week. Pagkatapos nung naalala ko nung ginawa namin yung yung deck kasi mas mahabang oras yung pagtatrabaho namin. Dati ang arte ko pa, di ba? Ngayon nag-adjust tayo ng ng trabaho kasi dumami yung utang natin. Dumami pala yung utang ko. Di ba? Gusto ko sabihin ganun talaga. Pero hindi ganun Hindi dapat ganun Dapat dumami yung ipon, hindi yung utang, no? Pero sa totoo lang mga Dreno, kasi naguhulog nga ako ng sasakyan ngayon sa Pilipinas. Kinuha ko yung Vios. Originally, ang bala kong kuning sasakyan nun, yung yung ano bang tawag dito? Nakalimutan ko pa. Ayun yung dapat gusto kong kunin sasakyan mga Dreno. Ano ba yun? 7-seater o 6-seater? Ayun yung kukunin kong sasakyan. Ang problema naman, eto ilalagay ko rito yung sasakyan mga Dre. Yan dapat yung gusto kong kunin sasakyan. Yan. Ang problema naman, nung nasa proseso na nga ako, nung mag-a-apply na ako, actually, nag-apply na ako nun sa bangko. Na parang malakas daw kumonsumo ng gas tong sasakyan na to. Pagkatapos, parang mahina ba sa paahon mga Dreno. Kaya nagbago yung isip ko. Kahit pa bala kong ipasok siya sa sa Grab sa atin sa Pilipinas. So inisip ko, sige Vios na lang, mas maliit, mas economical mga Dreno. Pero ngayon sa nangyari is sobrang hirap nga pala magpasok ng sasakyan diyan sa Grab sa atin sa Pilipinas, na to the point na ang dami nilang backlog, na kahit mag-open sila ng slot, sa backlog pa lang kulang pa rin yung slot nila para ma-accommodate lahat ng hindi pa nila napagbigyan mula nung taon na ba yata mga Dre yung backlog nila ganun karami, no? So napaka-imposible mong makapasok. Ngayon ang dami ngayong black market, nasa black market na kung saan mga illegal mga Dre, no? Under the table na lagayan. Hindi ko alam kung paano silang nakakaroon ng papel nang hindi dumadaan mismo sa Grab. Nagkakaroon sila ng PA daw yun, PA na tinatawag, o kaya CPC. Nakakabiyahe sila. Kahit pa sabihing dumaan lang sila sa Pixer, di ba? Ang sistema naman, pag na-expire yung kung ano mang pinalakad mo sa Pixer, pag nag-renew ka, dapat sa Pixer uli, no? So, ang problema ron, paulit-ulit kang peperahan ng Pixer na pagre-renew sa kanila, tapos hindi mo naman, wala mo naman yata pag-asa na makakuha ka ng totoong papeles galing sa LTFRB o sa Grab. Hindi ko alam kung paano silang tumatakbo mga Dre, no? Pero gagastos ka ng umaabot hanggang 60,000 mga Dre, no? Para magpalakad, magkaroon ka ng mga peking papel para makabiyahe. So ang sistema nga, yung hindi ko naman na naipasok yung sasakyan. Ngayon, ang naisip ko na sana mas mga Dre, no? Mas malaki-laking sasakyan na yung kinuha ko. Compact SUV na. Para kahit pa paano, mas maligaya ako. Total, nagbabayad na ako di ba? Sana mga na lang. Innova. O kaya, hindi pala, kahit hindi Innova, kahit yung yung Rush, nung tama ba, Rush? Ang dami kasing ang daming klase ng Toyota sa atin na mga compact SUV mga Dre, no? Sana mga ganong klase na yung kinuha ko.
bakit daw ako pumayat? Humpak ang pisngi. Ate, siguro ano po, hindi ka nakapanood ng mga last vlog ko, pero ano po ako, nag-student diet. Ano ba yun? Study permit diet, mga deno. Kanino ko ba nakuha yan? Kay MC, nung estudyante pa raw siya, kala nung mga kasama niya is nagda-diet siya. Sabi niya, oo, study permit diet. Kasi nga mga dreno, kumbaga, syempre alam niyo naman magastos mag-aral. So nagtitipid daw siya sa pagkain. Kaya yung pagda-diet niya is walang kinalaman sa gana niyang kumain, kundi may kinalaman doon sa budget niya. Parang gano'n ang tawag doon ay study permit diet. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna